Si Manong Guard sa lumang gusali. Sa isang lumang gusali sa Caloocan na matagal nang hindi ginagamit, may isang tagapagbantay na patuloy na naglilingkod, si Mang Tomas. Isang matanda na may mga kulubot sa muka at may matang parang laging nagmamasid. Sa kabila ng kakulangan ng tao sa gusali, hindi niya iniwan ang kanyang trabaho. Sabi niya, may dahilan kung bakit hindi dapat iwanang walang bantay ang gusaling ito. Marami ng kwento ang kumakalat tungkol sa gusali. Mga boses sa dilim, kaluskos sa sahig na tila naglalakad, at mga anino sa madidilim na sulok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling tahimik sa Mang Tomas. Alam niyang may bantay na hindi nakikita. At kahit siya mismo, hindi sigurado kung dapat siyang matakot o tanggapin na lamang ang kanilang presensya. Isang gabi, isang bagong gwardya, si Randy, ang natasang magbantay kapalit ni Mang Tomas na nagpaalam sandali. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong kababalaghan tungkol sa gusali. Kahit pa sinasabing may mga nawawalang tao rito noon. Wala yang multo-multo, pabiro niyang sabi sa kanyang sarili habang iniinspeksyon ang paligid. Pero habang nililibot niya ang madidilim na pasilyo, nakarinig siya ng mahihinang kaluskos sa ika-4 na palapag. Ang palapag na matagal nang isinara matapos ang isang sunog maraming taon na nakakalipas. Napakaunot noo siya. Walang sino man ang dapat na naroroon. Hindi siya sigurado kung may mga hayop lang na nakapasok o kung may ibang tao sa loob. Nilakasan niya ang loob at umakyat. Nagtataka siya kung bakit may ilaw sa dulong silid. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa kanyang pagpasok, napuno ng malamig na hangin ang kanyang katawan. May isang lumang mesa, may upuan, at isang nakatalikod na figura na tila may sinusulat sa isang makalumang libro. "Sir?" tanong niya, nanginginig ang boses. Dahan-dahan itong lumingon, at sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Mang Tomas. Pero ang mukha nito ay maputla. Ang mga matay malalim at walang buhay. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig nitong tinig. Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang ilaw at natagpuan niyang wala na ang lalaki sa harapan niya. Nanginginig siyang bumaba. Ngunit sa bawat takbang niya, may naririnig siyang lumalakaran sa likuran niya. Mabigat, mabagal, at papalapit. Nang makarating siya sa labi, nakita niya ang tunay na Mang Tomas. Buhay at maaliwalas ang mukha. "Anong nangyari sa iyo, Hiyo? Para ka nakakita ng multo." At doon, napagtanto ni Randy, hindi lang isa ang gwardyang nagbabantay sa lumang gusali. Hindi lang si Mang Tomas ang tagapagbantay, kundi pati na rin ang kanyang anino mula sa nakaraan. Patuloy na nagmamasid at hindi kailanman aalis. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na mapakali si Randy. Sinubukan niyang tanungin ang ibang empleyado tungkol kay Mang Tomas. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng tungkol sa matandang gwardya. May isang matandang janitor, si Mang Efren, na napatingin sa kanya na matagal bago nagsalita. "Kung ako sa iyo, bata, wag mo nang alamin. Baka hindi mo magustuhan ang sagot." Ngunit mas lalo siyang naging curious. Kaya isang gabi,
Nagdesisyon siyang magtanong kay Mang Tomas mismo. Habang umiinom sila ng kape sa guardhouse, tinanong niya ito. Mang Tomas, ilang taon na po kayo nagbabantay dito? Sandaling natahimik ang matanda bago ito sumagot. Matagal na, Randy. Mas matagal pa kaysa sa iniisip mo. Napakunot noo siya. Bakit po hindi na lang kayo lumipat sa ibang lugar? Ang dami pong mas magandang trabaho. Huminga ng malalim si Mang Tomas at tumingin sa madilim na gusali. Dahil may dapat akong bantayan. At may hindi ako dapat payagang makalabas. Nakaramdam si Randy ng panlamig sa kanyang katawan. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa halip na tumango, itinuro ni Mang Tomas ang ika-4 na palapag. Alam mo ba kung bakit iyon isinara? Hindi lang dahil sa sunog. May nawala roon noon. Isang gwardya. Katulad mo. Biglang bumigat ang hangin. Hindi makagalaw si Randy. Pakiramdam niya may nakatingin sa kanila mula sa bintana ng ika-4 na palapag. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ni Mang Tomas. Hanggang sa nagdesisyon siyang bumalik sa ika-4 na palapag. Kahit na natatakot siya. Nang makarating siya sa itaas, nakita niyang may lumang larawan sa dingding. Isang grupo ng mga gwardya at isang pamilyar na mukha, si Mang Tomas. Pero ang nakakapagtaka, ang petsa sa larawan ay 1982. Halos 40 taon na ang nakalipas. Nanginginig siyang binasa ang pangalan sa ilalim. Tomas Javier, nawawala, 1982. Napaatras si Randy. Hindi. Imposible. Boy si Mang Tomas. Nakakausap ko siya eh. Ngunit sa isang iglap, nakarinig siya ng may bigat na yabag sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya ang pamilyar na figura, si Mang Tomas. Ngunit iba ang anyo nito. Maputla, may mga sugat sa muka, at may matang puno ng galit. Anong ginagawa mo rito? Malamig na boses ang lumabas sa bibig nito. Ang parehong tanong na narinig niya noon. Nang magising siya, nasa sahig siya ng guardhouse. Pinagpapawisan at humihingal. Sa tabi niya, si Mang Tomas, ang totoong Mang Tomas, na nakatitig sa kanya ng may lungkot sa mga mata. Ngayon, alam mo na Randy, hindi ako ang unang gwardya dito. At hindi rin ako ang huli. Sa sulok ng kanyang mata, sa madilim na bahagi ng gusali, may isang anino na nakatayo. Tila nagmamasid, tila naghihintay. At mula sa dilim, isang pabulong na tinig ang narinig niya. Ikaw na ang susunod.